Friday Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3 at ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Psalm chapter 34 verse 8 at buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sa Tagalog, tingnan mo at lasatin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nangangalig sa Kanya. Teaching number 1. God is eager to share His goodness to us. Pinapakita sa verse na ito na ang Diyos ay hindi madabot o mailap. Sa halip siya ay masigasig na iparanas sa atin ang kanyang kabutihan. Gaya ng sinasabi sa verse, tikman at tingnan niyo ang Panginoon ay mabuti. Ito ay panyayan na personal natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang ito para sa mga matuwid, kundi para sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Teaching number 2. Humans are eager to reject God's will. Bagamat bukas ang kabutihan ng Diyos sa lahat, marami pa rin sa atin ang pinipiling lumakad sa sarili landas. Dahil sa ating mamungay ay sa sarili nating kagustuhan, hindi sa pamumuno ng Diyos. Malikas na kasalanan ng tao ay nagdudulot ng paglayo sa Diyos at sa gayon ay hindi natin naranasan ang tunay ng kabutihan. Teaching number 3. God's goodness and God's will are inseparable sa parable. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang basta damdamin o biyayang naratanggap. Ito ay bahagi ng kanyang pamumuno. Hindi natin tunay na mararanasan ang kabutihan ng Diyos kung hindi natin tinatanggap ang kanyang pamumuno sa ating buhay. Kung nais natin maranasan ang ganap na kabutihan ng Diyos, kailangan natin kilalanin na siya ang Panginoon ng ating buhay. Application number 1. Embrace the rule of God. Sa ating pang-araw-araw ng buhay, dapat natin isupang ating sarili kagustuhan at sundin ang kalooban ng Diyos. Sa bawat desisyon, dapat natin isaalang-alang ang kanyang salita at kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, hinahayaan natin siya ang maging sentro at gabay ng ating buhay. Application number 2. Experience the goodness of God. Hindi sapat na malaman lamang na mabuti ang Diyos. Kailangan natin itong maranasan. Maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia at paglalakad ayon sa kanyang kalooban. Sa bawat takbang ng pananampalataya, mararanasan natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Application number 3. Extend the goodness of God to others. Kung tunay natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos, hindi natin ito dapat ikubli. Dapat natin ito may pasa sa iba sa pamamagitan ng pagtulong, pagmamahal at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.